Previous problem na solve natin, work on ang sa loob ay nag-focus. Of course, meron din po namang source. Yung ating both A side and A. Pero dito, specify po na ang source po natin ay open delta transformer. So, transformer. So, 3-phase pa rin po yan kahit na dalawang piraso. Ang tawag po dyan ay open delta. So, habang kayo po na kopya, kailan po ba nagkakaroon ng open delta transformer ba? So, originally, delta. Nasira po yung isang, yan ay tatlong single phase na delta. Nasira yung isang unit, may might think na cut off ang operation. So, pwede pong tuloy-tuloy ng operation. So, ang tawag nga dyan ay open delta. But we don't have open Y po ha. Wala po tayo sa Y. Bago tatanggalin yung isa, and ma-isipin na open Y, wala po tayo open Y. By the way, paano po ba, ano mga requirements sa pagbabak ng transformer? Dapat ay pare-parehas ang voltahe. Okay. Phase sequence, yan ang tinatawag ng impedance, at kasama po ang capacity. So, halimbawa, kung transformer number 1 ninyo ay 50, dapat yung transformer number 2, transformer number 3 ay 50 rin. Para makakuha kayo ng 150 na total. Kung sakali magbabang po kayo ng magkakaiba, theoretically, pwede po. Halimbawa, 50 kVA, 25 kVA. Standard po ang rating ng ating transformer. Bilangin natin ng 20. So, paano po magiging total capacity? Para isipin, kanina sabi ko, pag tatlong 50, edi 50 times 3, that is 450. Pagka po magkakaiba, na wala naman pong nangyayari sa tunay na buhay na yan, but theoretically, pwede po yan. Ang magiging capacity naman po yan ay 45 kV. Saan niyo po i-base doon si pinaka-maliit? So, useless, nagagamit kayo ng 25 na hindi niya magagamit siya, hindi mo siya mamamaximize. Kasi hanggang 15 mo lamang sa pwede. Kasi pag inigsig mo ng 16, makakapunta ka naman. Ang kalmari dapat ay talagang bias. But according sa nag-interview po ako sa mga electrical engineers sa battery, ito pong open delta ay may pagkakataon na talagang sinasadya. Ano ibig kong sabihin? Halimbawa po, sa isang lugar, sapat na yung dalawang transformer para open delta. Hindi na kailangan magdagdag pa ng isa. So talagang ikakabit nila doon ay open delta. Two cases doon. So, itong source natin ay in particular ay open delta na ang load na kanyang isa-serve ay delta connected. Ang impedance ay 16 by 36.87. By the way, ito nga pala po ay balance. Ang 3-phase source po natin kasama dun sa open delta ay ABC sequence na ang voltahe po natin ay 240 volts. And you are asked to determine or to calculate for the following, the line currents. Nalagay ko na po dito. That is line current IA, IDB, and IDC. The KVA, kilowatt and power factor of the system or the whole circuit. And then the last one will be the KVA and power factor of each transformer. So transformer number 1, transformer number 2. So ito, hindi na natin kailangan i-redraw katulad ng kanina.
Kasi madali na naman kung i-analyze yan eh. Hindi yung katulad ng kanina. Diba? Yung problem na score natin. This one, hindi mo ma-determine kagad kung nasaan pa kayo mga current natin. That's why we need to redraw the city. Ngayon, para makuha natin itong non-currents, kailangan ma-solve natin itong mga phase current nito. And again, base po sa subscript po natin, standard po yung DAB, BBC, BCA. Kaya meron tayong current IAB. The flow is from A to B. IBC from B to C and ICA from C to A. Huwag po kayo magkakamali dyan, ha? Now, let us determine our voltage triangle. Voltage triangle po natin. Now, ang sequence po natin ay ABC. Okay, ngayon, baguhin po natin ang reference vector. Okay, meron na po tayong DAB, BBC, BCA. Babaguhin ko po ngayon ang reference vector para pahirapan ngayon natin ang pag-ito. BAN as the reference. Ano kaya natin magagawa na reference ay BAN? To take na yung tatlong sulong po naman natin ay walang N, di ba? ABC lang po yun. So, paano natin magagawa BAN ang reference? So, ganito muna po yung magagawin natin. Say BAB as initial reference. Yeah. So, hindi ko magbabago yung sequence natin, yung pa rin. Initial pa lang po ito, ha? So, this will be your A, your B, and your C. Sa kung saan, itong arrow na ito ay para sa ating voltage BAB. Ito ay para sa voltage BBC, at ito ay para sa voltage BCA. Dahil ang reference po natin ay BAN, kailangan po natin ng mga N. Okay, dito. So, this is your N. Ito ang inyong BAN, ito ang inyong BCN, ito ang inyong DBN. And then we draw the phasor diagram. So this is your BAB. Ang BCA ay nasa second quadrant. Ang BBC ay nasa third quadrant. And then yung may mga N. Unahin po ang BCN, nasa positive Y. Ang BAN ay nasa fourth quadrant. At ang BBN ay nandito, sa third quadrant. So, paano po magiging reference vector ang BAN? We need to rotate all the vectors. So, ito yung ating final phasor diagram. Gagaling po natin o iikot po natin ang lahat ng vectors hanggang ang BAN ay makapunta dito. Ayun, nasa saan po ngayon ang inyong BCN? May yung in muna ang ating consider. Saan ngayon mapapunta ang inyong BCN? Second quadrant.
And your BDN, third quadrant pa rin. Remember, ang layo po ng mga sa isa't isa ay 120. Now, where is your BAB? First quadrant. Your BCA, second quadrant pa rin. And how about BCA pala? And how about your BBC? Actually, umikot po natin, o iniikot po natin yan ng 30 days. Ang layo po kasi ng mga walang N sa ngayon ay 30. Negative. Yan po yung mangyayari sa ating facial diagram. And therefore, what is your BAB? Ang given po tayo, 240. So, 240 parallel, 30 degrees. And your BCA is also 240 parallel, 150. And your BBC is 240 parallel, 90. Iikot niyo po lahat ng voltages or phasor ng ating mga voltages. Hindi pwede na po ngayon natin makuha ang mga phase current. Ang sabi ko po, itong phase nito ay load or impedance current. Kunin po natin ang current IAB. Eh di siyempre, ang gagamitin natin ng voltahe ay walang iba, kundi DAB. And how about our impedance? Isa naman ito, 16 variable 26.87. Hindi mo ito natin ito. You get 240 variable 30 divided by 16 variable 36.87. And that is equal to 240 divided by 16. 15. Sakto 15. We get 15 variable Negative 6.87. negative 6.87. Ang kukunin naman natin ang phase current IBC, that is equal to BBC divided by our impedance. So this is 240 bar angle negative 90 divided by 16 bar angle 36.87. And that is equal to 15 bar angle negative 126.87. Para naman po sa phase current ICA or load current or impedance current. Ang gagamitin po natin ay CA or BCA and divided by so this is 240 bar angle 150 Up. all over 16 bar angle 36.87. It is equal to 15 bar angle
113.30. Ngayon, paano po natin makukuha ang mga line currents? Hindi kailangan po natin yung circuit diagram. Yan. So, these are the line currents. Now, let us apply KCL at A. By KCL at A. Ang line current IA ay equal sa yung palabas IAB. Yung subscript na lowercase ay parehas ng tama po ng uppercase. Minus ICA. So this is 15 bar angle. Negative 6.87. Negative 6.87 minus 15 bar angle 113.30. 113.13, and your IA is equal to so dito, applicable pa rin po yung out of phase by 120 kasi balance po tayo. Doon naman tayo sa B, may KCL at B. Ang line current IDB ay equal sa pagpalitas po ng IDC minus ang papasok ng IDB. Ang IDC ay 15 bar angle. Negative 126. Negative 126.87 87. minus 15 bar angle, negative 6.87. Siguradong ang magnitude niyan ay 25.90. Angle. 0.87. So tingin nyo, pag minus niyo itong dalawang ito, itong angle, 156 minus 0.87 minus 30.87, that is equal to 100. And then the last one, ICC by KCL at C. Ang line current ICC, ano yung palabas? ICA minus IBC. Our ICA is 15 by 13.15 minus 15 by 126.87. The magnitude is the same, 25.98. The angle is 83.30. 83.30. Okay. Ngayon, paano po natin makuha yung KVA? Yung KVA ng system. That is
is the same as S total. So bakit S? So anong unit na KVA? Ano po yung formula? Square root of 3 B line I line. So divide natin ang 1,000. So this is square root of 3. Ang ating pong load ay delta. Ang delta, ang B line ay equal sa B-base. So 240. Then, ang I line po, ang kailangan natin ay magnitude lamang 25.90. 90. Then divided by 1,000. 10.8 po. 10.8 kV. Dati na yun, square root of 3 akong ginamit ha. Then kilowatt po ng system. Hindi parehas lang po yun ng P total. Gagamitin ko itong formula nito. 3 D phase, I phase, cosine theta. So 3. Again, delta B phase is equal to B line. So 240. Ano po ang magnitude ng ating phase current? 15. Then, ano po ang theta natin? Angle ng impedance, 36.87. Then, divide po natin ang 1,000 para maging K. It should be less than 10.8. $8.64. 8.64. Kung gusto nyo i-check, ari kong 10.8 na rin, i-multiply nyo ng cosine 36.87. Yan po yung lalabas. 10.8 times cosine 36.87. That is 8.64. And then, power factor ng system. Or cosine theta total. Gamitin niyo po yung angle ng impedance. 36.87. This is equal to 0.8 po. Lag. 0.8 Lag. lagging. Kasi inductive yung ating load eh. Hindi po din po mangyari na ang power factor nyo ay bleeding bago ang inyong load ay inductive. Hindi pwede salungan or magkapausin. Ayan, puntaan natin po yung ating transformer. I'm going to draw one transformer. Bali, ito po ay point B nga ito, ano? This is your A. And then this is your C. Tama. Yes, A to B. Yung mga point na yan ay walang pakialam po sa ating voltage triangle. So this is our transformer number 1, transformer number 2. And obviously, point C is the common point ng dalawang transformer natin. Therefore, kung voltahe po ang pag-uusapan natin, ang voltahe dito, B is more positive than C. Sa transformer number 2, A is more positive than C. So, kung kukunin po natin ang kVA and power factor ng transformer number 1 for transformer number 1. So, kVA 1. Subscript 1 pertains to transformer number 1. So, ito po ay S. Kasi kVA equals ano po yung voltage natin dito? VBC current. Ano po yung current natin dito?
IBB, ano? Okay, nasa diagram. Yes, IBB. Yung current na, yun, dito. Yun, IBB. So, voltage po natin yung BBC, then current IBB. Divided by 1,000. Bakit po walang square of 3? Sige, per transformer po tayo. Hindi, ang BBC po natin ay 240. Ano po ang magnitude ng IBB? 25.90. Then divided by 1,000. And that is equal to 6.24 po. 6.24 24 po. kV. Ngayon, sa tunay na buhay, wala po kayong mabibiling 6.24. Pera magpa-personalize kayo. Pero wala pa naman akong nakabalitan ng pagpasimulation ng transformer. More or less, ang kukunin niyo po dyan ay yung mas malaki. Ang pinakamalapit po dyan na transformer standard ay 15. Sir, pwede ka kaming bumili o gumamit ang mas malaki. Pwede. Kung sa palagay niyo ay anticipation ng future loss. Pwede. Sir, hindi ka naman transformer ko kung pinagdagdag ko less than 50, pwede sa 50 na ako. Pwede. Kung yung KVA ko ng dalawang transformer ko kung pinagdagdag ko. Tapos kung less than 50 ko, pwede yung 50 na lang, 50 na lang ako. Depende po, may formula po yan sa open data. Okay. Then KVA or power factor ng transformer number 1. AD cosine theta 1. So yung ginamit po natin ng BBC, gagamitin din natin dito. Yung theta 1 ay angle sa pagitan ng BBC at saka ng IBB. Then, phasor po ulit tayo. Nasaan po ang ating BBC? Tingnan po natin kung ating phasor. Final phasor diagram. Negative Y. Now, our IBB, ano pong barrier ng IBB natin? 156.87. Third quadrant. Nandito po siya. Alin ang sinasabing negative 156 ito? 156.87. Eh, alin po yung sinasabing theta 1? Angle sa pagitan. And that is cosine 156.87 minus 90. And that is equal to 0.39. Is it lagging or leading? Lag. Why? Transformer. Yes. Transformer. Wala pong transformer na leading. Kasi coil yan. Pagka po kayo nakabili ng transformer ng power factor leading, ayun sabihin nyo na po yan. Kagamanan yan. Then, para tayo sa transformer number 2, 42. So, KVA2 is equal to S2. Okay, saan mo nakakabit ng ating transformer number 2? Remember, A is more positive than C. Dahil ang common point po is C. Kailangan po natin ay DAC. Ano naman po yung current? Current ay AAS. AA.
And then, siyempre, divide po natin ang 1,000. Ang BCA ay equal sa magnitude ng division is 240 times 25.98 divided by 1,000. And answer is also, yun po yung pinapatunayan natin na parehas. Ngayon, how about power factor ng transformer number 2? So, theta 2 po tayo dito. The angle sa pagitan ng ginamit natin DAC at saka current IA. Okay, so diagram po ulit tayo. Whereas our BCA muna po ang pugi namin. Nasa no? Second. Second. So, sabi dito. BCA po rin ha. Ang kailangan po natin ay BAC. Eh dito ang ka-opposite po niya. Then, ano po ang bar angle ng IAA? Okay, negative 36. Bago natin po i-plot, ano kaya ang angle nito? From reference or from positive x hanggang BAC. That is the same as this angle. 30. So, 30. Kasi ang BCA natin is 150 yan. This is 30 degrees. Maybe 30 din ito. So, kung 36.87 po yan, ay nilalampas po yun ang konti. So, this is your IAA. Ang angle na rin ay 36.87. Alin po ang theta 2 angle sa pagitan nito? So that will be cosine 36.87 minus 30. And power factor ng transformer number 2 ay equal sa 0.99. 0.99 log. Now, to end this one, okay, balikan po natin ang power factor ng transformer number 1, which is 0.99, which is way below the 85% threshold. So, anong ibig sabihin niyan? Kung tunay po ito, baka bilang engineer, pwedeng i-recommend na palitan na po yan. Napakababa po ng 0.99. Bakit ka bakit kumawag ka ng power factor? Tutulog. O kaya naman ay baka matagal na po yan. Ganun ka po tumagal ng isang transformer under normal operating condition, normal loading, tumatagal po siya ng 35 years. Napaka-efficient po ng transformer. General po yan, umabot po ng 95 to 99% efficiency ng transformer. So that's it. We're throwing all this. Kung makakita po kayo ng 3-phase, ng 3 watt meter, wala po yung pinagkaiba ito sa 2 watt meter. Natagdagan lamang po siya ng isa. At ito naman po yung ginagamit sa mga Y-connected na batteries. Pero may oras po baka meron po kayo gusto i-clarify, tanong. Baka ito, sir, bakit po walang negative? Cosine of negative is the same as cosine of Positive. At saka, sabi po natin, kinukuha natin yung angle sa pagitan and then we take the cosine.
cosine sa linear, pag-ingat ng voltage at anong. Pag i-resolve niyo po ito, binago niyo po yung reference vector, hindi po magbabago ang magnitude. Ang magbabago ay hindi rin po magbabago yung mga power nito. Pati yung posibleng magbago po yung power factor. So, kung gusto niyo po po ng maraming problem, again, so outline, 1001. O kaya yung kailigong sa ligo, meron din po doon. Doy, yung file size na 50 more megabytes. More or less, ang isang po natin ay nakabalas. Kasi natin, pero pwede mo po magbigay ng balas. So, kali po, pagbalas ito, ganyan, kali pagbalas. Ang balance ang pwede mo dito. So, baka may ibang problem na sila natin, eh. So, kayo kung tanong, before we end this session. By the way, kung sakali po kayo makapagpugulat na kay Strong's outline, baka po meron kayong makita doon displacement neutral voltage. So, huwag na po pakilaman yun. Dito na po sinabi ko. Displacement neutral. Yung kanina. Ito. So, doon lamang po sa power. Hindi nakuha na po natin yung power at parehas naman sa summation lang ng voltage at